Hello guys! Welcome muli sa akin channel. Sa video ito, tayo ay maglilinis ng intercooler ng Hyundai Accent. Pero bago tayo magsimula, pakisuyo na mag-subscribe kayo. Okay guys, so nakataas na ang ating sasakyan. So kung hindi nyo alam kung paano i-lift ang inyong mga sasakyan, meron akong video na kung paano itaas yung mga sasakyan gamit ang inyong mga jack. Okay, so lalagay ako ng link dyan sa ating cards. So anong gagawin natin una? So tatanggalin muna natin yung bumper, tapos tatanggalin natin yung shroud sa ilalim, yung mga skid plate sa ilalim, para madukot natin yung intercooler doon sa loob. Okay, so pakita ko muna sa inyo. Okay, so tinanggal ko na yung bumper. Kung hindi nyo alam kung paano tanggalin yung bumper, pakisuyo na panoorin yung condenser cleaning ko, kasi nilinis ko na yung condenser before. Tinanggal ko na rin yung bumper doon. So may step by step guide ako doon sa video na yun kung paano tanggalin yung bumper. Okay, so lalagay ko rin yung link dito sa aking cards. So tingnan natin ang ating intercooler. Ito ang ating intercooler guys, Yan, itong parang radiator na yan. Ito yung nilinis natin dati, yung condenser. So, para matanggal natin yan, ang intercooler na yan, dyan sa lalagyan niya, kailangan natin tanggalin yung skid plate sa ilalim, yung pinaka metal shroud niya sa ilalim. Tapos yung mga hoses niya, para matanggal natin siya, okay? So, tatanggalin din natin ito. Tanggalin natin yan. Tsaka ito. Ayan. So, madali na lang yan. So, papakita ko sa inyo kung paano tanggalin at paano linisin ang intercooler na yan, okay? Simulan na natin. So, ang gagawin natin, tatanggalin natin ito, dalawang bolts na yan. Tapos, ilalim tayo. Pakita ko sa inyo, ha. Kita nyo ba yan? Yan, Yung dalawang bolts na yan. Yung nandyan. So medyo malalim siya, kailangan natin ng extension bar. Tapos itong mga bolts na ito, yan, tsaka ito. Okay, so bali 4 na bolts lang para matanggal natin tong metal na yan, Actually plastic siya, parang nag-action na parang skid plate, diba? Yan. Okay, so tatanggalin natin yan para ma-reach natin yung lower hose ng intercooler, kasi dalawa yung hose ng intercooler, yung isa papunta ng intake manifold, yung isa naman galing ng turbo, kaya ito yung galing ng turbo sa ilalim. So kung natin tatanggalin ito, hindi natin tatanggal yung hose na iyon, kaya kailangan tanggalin yung plastic na shroud na yan. Okay, so sa harap, sa ibabaw, tanggalin din natin ito, Kasi ito yung ito yung hose ng intercooler sa taas. So ito yung throttle body. So tatanggalin din natin ito mamaya. Para matanggal natin ito, ang pag-pull out nito, pailalim. Pailalim ang pag-pull out, yung pagbaklas. Okay? So ano ba yung mga kailangan natin? 10mm na socket, tapos ratchet. Ito yung extension na gagamitin natin, medyo mahaba yan. Ayan, mahaba yan. So kung hindi pa rin pagkulang pa rin ito, ang gagamitin natin ito na lang, itong regular 10mm na small wrench. Kailangan din natin ng flathead screwdriver, ng degreaser, yung favorite nating degreaser, lagi natin ginagamit, at ng isopropyl alcohol, Sasalin natin to dito sa ating spray bottle. Tapos protection sa mata, importante ito, at gloves. Okay, so nakita nyo, mayroon din tayong karton kasi ilalim tayo, So nakita nyo, doble-doble yung protection natin. Meron ng kahoy dun, meron pang jack stand. Okay, kasi napaka-importante na i-prioritize natin ang safety natin, yung kaligtasan natin kapag umiilalim tayo.
Tapos, ang pinaka-cleaning agent natin ay, syempre, gasoline. Tulad ng ginawa natin doon sa intercooler cleaning ng Montero Sport Co. So, kung gusto nyo panoorin yon, andito yung link, no, sa ating cards. Okay? So, simulan na natin. Okay guys, so linisin na natin ang ating intercooler. Yan. Unang gagawin natin guys, sprayan muna natin ng degreaser, no? Naman.
Ooh. Okay guys, no? Para matanggal yung oil, gamitin natin siya ng gasolina. So, bakit gasolina? Kasi ang gasolina ay cleaning agent talaga yan, no? Natatanggal niya talaga yung mga langis, no? So, kapag gumagamit kayo ng gasolina, tiyakin nyo na walang nagyoyosi sa tabi ninyo o walang mga bagay na pwede mag-ignite sa gasolina, no? Kaya dapat meron din kayong mga tubig, no? O sakaling magliyab, di ba? Meron kayong pang-apulan ng apoy. Okay? So safety first, di ba? So lalagyan lang natin siya, no guys? Lalagyan natin siya tapos hayaan natin siyang mag-soak dun sa loob ng mga 5 minutes, okay? So lagyan natin siya. So, tingnan nyo guys, no? Kita nyo ba? Ayan, so puno na siya doon, ano? So, hayaan natin na makababad yan ng gasolina, mga 5 minuto. Tapon natin, tapos lagyan ulit natin ng gasolina, okay? Okay guys, so itapon na natin, no? So, lagay natin agad sa container, no? Para hindi tayo maging pollutant. Yan. Tingnan nyo. Ah, grabe oh. Ang itim. No. So, lagyan ulit natin sa pa. So, tabi muna natin to, no? So, hintayin muna ulit natin ng 5 minutes. Ito naman ang linisin natin, guys. Yan. Ang kanyang mga tubo, no? Okay guys, so tapos na natin na linisin siya using gasoline. So gagamitin ngayon natin ay isopropyl alcohol, ano? So baka nagtataka kayo bakit isopropyl alcohol ang gagamitin ko. Dati kasi sa intercooler ng Montero, ang ginamit ko ay yung brake cleaner, no? Pwede rin yun talaga dapat ang last na panglinis nyo dyan. Bakit? Kasi madali siya mag-evaporate, no? Madaling matuyo. So maraming nag-comment doon na kung pwede daw ba gamitin ang ibang cleaner bukod sa brake cleaner kasi wala silang brake cleaner. Pwede naman, at ito ang isang alternative, no? Isopropyl alcohol. Kasi ang isopropyl alcohol ay madali ring matuyo. Okay?
Basically, hindi naman na kailangan na lagyan ng isopropyl alcohol ito o brake cleaner. Sinisiguro lang natin, no, na malinis yung loob at walang residue ng gasolina. Ay, isa pang maganda kung bakit gasolina, madali ring matuyo yung gasolina, guys, no. Kaya kahit na daanan niya ng napakainit na hangin mula sa turbo, okay lang, no, hindi siya magliliyab. Tsaka patutuyuin natin siya. Okay? So pagkatapos nating lagyan ng isopropyl alcohol, no, kumbaga i-rinse natin siya ng isopropyl alcohol, patutuyuin natin siya ng 1 to 2 hours. Okay? Itim, no? Okay guys, so ibalik na natin ang ating intercooler, no? So paano natin binaklas, ganoon din ang pagbalik, no? So wag natin kakalimutan yung mga sensor, no? Yung hoses dapat mahigpit. Okay? So papakita ko sa inyo lahat 'yan. Pero ang gagawin muna natin ay ibabalik natin itong intercooler diyan. So subukan ko na ibalik, padaanin sa taas. Kung hindi kaya, padadaanin ko ulit sa ilalim. Okay?
Okay guys, so naisoli na natin lahat. Naibalik na natin, malinis na ang intercooler. Start natin ano. Alright! So okay na okay ang ating paglilinis ng intercooler. So ganun lang maglinis ang turbo intercooler ng Hyundai Accent CR-Di. Okay? So kung natuto kayo sa video ito, nagustuhan ninyo, pakisuyo naman na i-like ito, mag-subscribe kayo at pakiclick din yung bell icon. Okay? Maraming salamat sa panonood guys! Sa ulitin!